Alvin Abakita sa Super Radio. Kini ang balita. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Ikalamay hapon kini ang balita ining adlaw karon nga Huwebes mga higala Nobyembre 20, 2025. Police Regional Office 7 nagpahimangno labot sa scam nga mogamit og PNP personnel. Tungod sa away sa cellphone, lalaki gibunalag baras Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbog tagabi. Police Lieutenant Colonel Myla Maramag mibiya na sa pagpangalagad isip hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Police Lieutenant Colonel Homo Buno Sayon mao'y gihulip isip officer in charge. Pinakaunang Russian Center sa Pilipinas gibuksan diha sa Banila, Dakbayan sa Mandaue. Kini ang balita. Samtang sa kaunuhan usab kapuso, Office of the Ombudsman giimbestigahan na ang mga ginambigit ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico sa isyu sa korupsyon. Alice Guo na hukman niya guilty og tibuok kinabuhi nga pagkapriso tungod sa kasong qualified trafficking in persons may karabutan sa operasyon sa Pugo sa Banban. Maukad to ang mga tudling sa mga balita sa nakarabang mga oras hangtod ang mga oras sa karon sa kahaponon mga kapuso. Kini kay ni Super Joan Gantalaw. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Hello, kumusta? Maayong hapon, kapuso. Merry Christmas! Merry Christmas sa mga suki nga nagpaminaw karon kanato. Ato unang itimbaya usa ang ako amiga diri sa Talisay. Si Ma'am Vicky diri sa Talisay. Salamat sa imong birthday greetings, Ma'am. Advance, ha? Para pa mang Sabado. Pero yan si Ginoo. Si Ma'am Vicky diri sa Talisay. Hello, kumusta ka, Ma'am? Kanunay pa paminaw ng istasyon DYWS Super Radio. Kumusta mga suki ha? Nakapamutos na mo diha para sa ayuda baka na inyong giputos o para sa Christmas gift na baka na. Adlaw karon nga Huwebes mga higala pitsa 20 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Kumusta ka mong tanan? Kumusta ang mga kapuso nga nagpaminaw ng istasyon DYWS Super Radio? Merry Christmas ha? Mga kapuso, ang atanga na to ining di pa ang Pasko. Kung naabay mapriso, naabay mapriso sa mga ipanghinganlan ni Saldico. Naabay mapriso, o si Saldico bay na mapriso, wapay Pasko. Mga hapon, welcome ning tulumanon din sa Super Radio Sentido. Super Radio Sentido. Karong hapon na mga higala, ang atong resource person karong atong hinabion. Siya po ay isang presiding commissioner sa National Labor Relations Commission, 7th Division. And of course, maghisgot kita mahitungod sa nadawat nila nga award. Kining gitawag nga Arta Silver Award of National Labor Relations Commission, 7th Division. O kung sabay mga mandato, ano ba mga function ng NLRC 7th Division? Nasa linya na po natin mga kapuso, si Presiding Commissioner Amelia Docena. Maayong hapon, Commissioner. Maayong hapon sa kanimo, Alvin, o sa atong mga kapusong namin. Okay, let me check. Charlie Boy, hinay kayong audio ni, sige. Pakilapit niyo po yung bibig niyo, Commissioner, sa telepono po. Yes, Commissioner, magandang hapon. Maayong hapon sa
Thank you. Algie. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Presiding Commissioner Amelia Docena. First and foremost, congratulations po sa ating opisina na nagiging awardee, silver awardee ng ARTA. But bago po yun, congratulations sa inyo at sa inyong mga staff dyan po sa Silver Award sa ARTA RCS Awarding Ceremony na doon nangyari po sa Manila. No? Honorable Docena, pwede ko pa ninyong i-explain sa mga tagapakinig po natin ang detalye sa award na ito na ARTA Silver Award po? Okay. Ang Algin, ang ARTA RCS Award kay usa ka prestigious award nga gihatag sa Anti-Red Tape Authority mo nay ARTA ngadto sa mga government agencies like national government agencies, ang atong mga government-owned and controlled corporations, LGUs nato, state universities and colleges, local water districts, and government hospitals. Sa mga ahensya nga nag-promote og transparency or klaro nga pangalagad, accountability or pag-ila sa hintungdan o sa naghatag sa serbisyo ingon man timely or takdas panahon nga paghatag sa serbisyo ngadto sa atong katawhan. In other words, Honorable Commissioner, categorize ang pagbigay ng award in each of the line agency and government agencies sa gobyerno. Opo, yes. All government agencies ang covered ani ang gi-evaluate sa ARTA. 904 agencies nationwide ang ilang gi-evaluate early 2024 hangtod 2025. Okay. So, among those, anong tawag dito, Commissioner? 4 agencies. Okay. Mga contenders, among those contenders, isa ang NLRC 7th Division ang nagiging silver awardee. Opo, yes. Okay. I'd like to ask, ano po ba ang mandato o function ng NLRC 7th Division? Okay. Ang NLRC 7th Division kay gimanduan og nag-function ni siya nga appellate quasi-judicial office atat agency ni sa DOLE, Department of Labor and Employment, sa mga kaso nga gidesisyonan ng mga labor arbiters sa regional arbitration branches sa tibuok Visayas. Ang coverage namo is Region 6, NIR, Region 7 and Region 8. Nga naglangkob sa mga trabahante or labor batok sa mga amo or management sa local man o overseas workers, pinaagi sa compulsory arbitration or kinahanglan jud nga paghusay ingon man ang uban pang mga paagi sa paghusay o panagsabot tali sa mga nag-away o sa magkasinabtanay nga amo o trabahante. I'd like to ask this question to you, Commissioner. Now, ang pagkakalam po namin, pag meron tayong mga dispute, labor dispute, na pag outside na tayo sa opisina, wala na tayong mga trabaho, hindi na tayo attached sa kumpanya, so we will go to NLRC. Pag DOLE, pagkatas pa kayo sa inyong employer. Pag wala na kayong employer-employee relationship, pag mayroong labor dispute, ang unang pupuntahan po namin ay yung NLRC RAB. Yes po. Kasi, Okay. Yes. Ang RAB natin, Regional Arbitration Branches natin, munay first level adjudication. Adjudication. Dili legal dismissal kaso. Okay. Itong hisgutan ana. Pati mga unfair labor practices. Oo, kanang wage distortion pag mga unorganized pasabot kanang mga walay union nga mga company. Okay. Paano po makarating doon sa 7th Division pag hindi po nagkaayos dito sa RAB Division? So kung baga, ang RAB, naatay mga labor arbiters diha. Sila'y magdesisyon sa kaso, kunya kung naay aggrieved party sa decision, kung dili ka muuyon sa decision sa Arbiters? muna'y pwede ka mag-apila diri na sa amo, 7th Division. Okay. So in the 7th Division, there will be also possibilities na i-affirm yung decision sa RAB. Pag hindi po naayos doon sa 7th Division, what will happen next to the case? So pwede man ang agrabyado or ang kanang dili mo uyon sa desisyon sa NLRC 7th Division,
mag-file og petition for certiorari dito na sa regular court, Court of Appeal. Okay, okay. Yun po ang remedy. Kasi yung Court of Appeals has a jurisdiction to check if the decision is within compound sa kaso or pag-review sa decisions of the arbiters. Yes. So kumbaga, gikan sa RAB nga ang mga arbiters na at sa RAB, ang desisyon pwede ma-review sa NLRC 7th Division, Aha. tapos sa 7th Division, pwede na dito sa regular court through petition for certiorari. Oo. Kasi ang programa ko noon dito sa istasyon, before, it was dubbed as Super Radio Investigador. Ang nangyari, merong mga bisita dito na pumupunta na ang kanilang kaso ay nakarating na daw sa Supreme Court from RAB to 7th Division to Court of Appeals hanggang umabot sa Supreme Court. May mga kaso ho bang komisyon na mangyayari na ganon? Opo. Kasi nga, pag hindi pa ikaw, halimbawa, ikaw ay party sa case, hindi mo nagustuhan yung desisyon ng CA, ng Court of Appeals, pwede ka pa naman mag-petition for review on certiorari sa Supreme Court. Yan po ang last resort mo. Last resort. And then the decision of the Supreme Court will be the final and executory na po. Opo. Okay. Sige po. Balik muna tayo sa sa ARTA Silver Award. First time ho ba ng Civil Division NLRC na tumanggap sa award na ito? Yes po. Kasi hindi lang po ang nangyari diyan, ang main office namin nag-identify kasi ang mga operating unit namin yung RABs, yung Regional Arbitration Branches, tapos yung mga division. So dito po na-identify po ang 7th Division ng aming main office na maging parang yan, isang yung i-evaluate or i-cover ng 2024 na itong ang award ng ARTA, RCS. Din po kami mga regional arbitration branches na covered. Mayroon sa Mindanao, yun, 9, 10, 12. Okay. Pero kami po, sa 7th Division, kami po ang nakakuha ng Silver Award. Yung ganda namin, compliant, satisfactory. Ano po pinakataas ito? Excellent. Excellence Award. Excellent. So 904 agencies ang in-evaluate ng ARTA. 10 po ang naka-excellent. Tapos 49 po yung silver awardee. So itong 49 consists po ito ng national government, government-owned and controlled corporation, state universities, tapos yung mga local water district natin at saka LGU. Okay. Maraming salamat po sa informasyon na ibinigay nyo sa amin, Commissioner Amelia Lucena. Parting shots lang po para sa mga tagapakinig po natin. Please go ahead. Maraming salamat po sa tiwala ng aming ng mga clients namin na naging parang sila po ang sinurvey ng ARTA para makita talaga kung ano ang perception ng citizen towards our agency at saka kung mayroon kaming mga institutional compliance like kung mayroon kaming citizens charter, committee on anti-red tape, tapos kung mayroon kaming program ng backlog, yung zero backlog program, client satisfaction assurance, at saka yung mga business one-stop shop. So, nagpapasalamat talaga kami sa mga client namin sa trust na binigay nila sa aming opisina. At maraming salamat din sa iyo, RJ. Yes, ma'am. Okay. At mga kapusong nakikinig o naminaw sa ating karon. Pati rin kay Ma'am Kit Matos Cortez. Yes po. At saka Double S. Radio. Sige po. Siguro may iba pa siguro tayong panahon na pwede nating pag-uusapan ang opisina ninyo kung ilang percentage ho ba by monthly or annually na nare-resolve na kaso. Parang ganun lang po, Commissioner. Some other time, baka may oras po tayo sa ating programa dito sa Sintido sa Super Radio. Salamat po sa inyo. Okay,
Marami ring salamat, RJ. Thank you so much. Mao to mga higala ang presiding commissioner sa NLRC 7th Division dinhi sa Region 7. And of course, salamat sa kaayo ni Sir Bob Cabardo, ang Regional Information Officer nga mo na-facilitate ni ining tanan para mahinabi nato si presiding commissioner Amelia Docena mga kapuso nga ang buhatan sa NLRC 7th Division nakadawat og pasidungog isip Silver Awardee sa gipahigayon nga arta diin 900 kapin ka mga nagkanalaing mga line agency, government control corporation, water district ug uban patong ipanghinganlan ni Commissioner Docena diin usa ni ini ang ato ang NLRC 7th Division. Naa sa di atong amigo si Commissioner Attorney Hans Abella, no? Ato ang listener sa ang ato ang supporter o benefactor din sa programa mga higala. Naapo diha na destino sa 7th Division sa NLRC 7th Division mga kapuso. Ato lang gipaklaro pag-ayo sa ato mga tigpaminawan. Naaman tay RAB Regional Arbitration Board kini niya sa Fuente, no? Naasa tay 7th Division wa mabalhin kini as may Dan Chavez, okay? Mga commissioner nang naana sa diha mga kapuso. And then, doon nasa tayo Department of Labor and Employment. Okay? O niya, ang mahitabo tungod kay ang usa ka trabahante kung naargabyo sa iyahang pantrabaho, naargabyo tungod kay gitikasan siyang katungod, dunay paglimbong sa iyang katungod isip usa ka mamumuo, ana, no? O niya, kung naa pa ka sa trabaho, pananglitan na nagtrabaho ka pa o niya ang imong gitrabahoan nakita nimo nga doon nagipagpanlupig nga ang imong katungod giyatakan sa imong employer niya napaka diha ha nagtrabaho example lang ang imong trabaho usa ka messenger, no? Messenger meaning tighatod o mga papilis ug uban pa mga kapuso inana, no? Messenger unya hangtod nga gihimo kang janitor, messenger niya nahimong janitor ana bitaw. So, usa pa tawag niya na? Itawag na sa balaod og constructive dismissal. Karabang dili na sa imuhang job description sa imong trabaho, unya gipatrabaho ka nga kontra sa imong gusto. O for example, ang imuhang destinasyon, ang imuhang opisina ni ara dapit sa may Dan Colon. Unya na sa sila branch dito ibutang sa Cordoba. Gibalhin ka sa Cordoba without any kanang transportation allowance, walay service vehicle, kay nya imong gipuy-an niya ka Pardo, nya mo biyahe ka pa ng Cordoba kada adlaw nga ni ara man tay imong trabaho, ang nature of work nimo ni ara mas kulon. Ano gibalhin mo ko dito sa Cordoba nga wa man to magkinahanglan ditong mga trabahante nga i-augment sa gidaghanon sa mga trabahante. Ana ba? So feeling nimo nga kakapoy ni trabaho o nga ni ara man to'y trabaho diri sa kulon nga parehas naman ng kompanya ha. Gibalhin ko dito nga wa man to magkinahanglan ditong mga tao. Ibutang ra ko dito dapita gidugang sa daghanan dito. So feeling nimo nga murag kapoy naman hindi mo undang kong trabaho. So to pa kinsa ba napildi? Ang napildi ana ang trabahante. Nabulahan tong employer kaya nga naman mo resign naman ang ka. Di ba? Voluntary resignation naman. So, voluntary resignation ka, sa pa makuha ni mo, diyot, wala kay makuha. Wala kay resign maka. Tutyo ng imong length of service. No? Wala kay maihap sa mga katuigan niya mong gitrabahuan. May natong nakatrabaho ka sa katuig, mundang ko, kapuyan trabaho, ibalhin mo taglaing lugar. Pero kung gusto ka managinot, kaya para ni mo, mauna na ng trabaho ang imuhang katapusang hunat sa imong kabahoan, ay mo reklamo tas Department of Labor niya na. Nga gibalhin mo kung opisina nga naamamin opisina na andan res kolon nga waray tay 7 ka kilometro ra ba kung natason unya mo ato na mo kus Cordoba nga layo naman kay tanan ana ba dunggo na ngadto sa dole kang ano man naapa man ka sa imong trabaho naapa ka sa imong employer naapa ka trabaho diha sa ato pa naapay employers-employee relationship kay wa pa man kawag tanga taktika na sa mga employer nga para nila aron din ta di ka kadawat og kanang 13-month pay or bonus usa ba na day ka Desyembre ato ning i-transfer sa iyang location imuon ta ning atong janitor o janitor nga messenger may akong gi-applyan nahimo na mo kung janitor nya layo na ba ka restaurant dito kitos Cordoba undang ka sa to pa voluntary resignation magkatawa imong employer ana. Ang pag-transfer nimong lugar o ang pag-demote sa imong posisyon gikan sa pagka-messenger ngadto sa pagka-janitor, naipon ka sa janitorial services,
that is a mere constructive dismissal. So imo na may ipasaka nga to sa imong amo, igabot mo dito sa dole. So chances are i-reinstate ka kung gusto kang mobalik o nana. Ang uban sab din na sa ganahan mobalik. Kaya nga naman, pahingawatan. Pasangin lang ng awat, i-blatters ka polisan, kaya kini mauna, mukiha dito. Pwede mga fabricated evidence ang himuong si employer para lagi ka matangtang. Magbantay ta niya ng lances, ha? Inana? Basta doon na baga na employer-employee relationship o niya kanang giduot ka pa ubos sa dangop ka sa Department of Labor. Kana kung doon na pa employer-employee relationship. Now, kung gitaktak ka sa imong trabaho, gitangtang na ka, wala kay attachment gikan sa imuhang amo, wala na employer-employee relationship. Ang pagtaktak sa usa ka trabahante doon na may duha ka rason, just cause and due process. Just cause, usa may hidungdan anong taktakon nimo ni siya. Ngano man nga taktakon man nimo siya. O niya, lain sa nga part sa due process, tagaan tag 30 dias, 30 ka adlaw nga magtrabaho pa ka, niya after ni ining 30 dias, himuon ang investigasyon kung nakabay sa o chances ay gusto ka man gyud nilang tangtango, nagitangtang ka without any grievous reason. Nga tanaw nimo mo gilupigan man kun ini, unya baka gitaktak ko diretso wa ako pa obserbahag 30 dias aron pa ta makaandam ka sa laing trabaho. Sa to pa wa na makasibong amo, gitangtang naman ka, ayaw puyo. Adto ka sa NLRC Regional Arbitration Board. Og niya ka sa Cebu City, daras may Fuente Osmeña. Adto ka mapasaka dito, tagaan ka nilang form. Tanawon ka dito sa man ka illegal dismissal, check. Why 13 month? Check. Why holiday pay? I-check na dito, ana. Pasag din na ang labor arbiter nga muhusay o kung si angay nga para nimo. Okay? Dili pa na diretso nga kiha. Magsabot-sabot pa na. Magsabot-sabot pa na. Mura pa na nga itong barangay. Sa punto nga di mo magkasinabot, pangayuan mo sa arbiter o position papers. Dito iyagyag niya nimo, pinaagi sa ibong abogado. Kaya makahimog position paper nga ikaw-ikaw lang. Mudangop ka mag-public attorney's office kung wa kay kasarang pagbayad sa mga pribado ng abogado. Apan kung doon na kay amigong higala nga nahimong abogado, kuha na, kanang siya pa nga na ni hangyo para pagpahimo ni mong position papers. Katong tanang reklamo ni mo ditong gisubmiter sa form, nga reklamo batok sa imuhang amo, maotoy unod sa imong position papers. Gano'n mingon man kang illegally dismiss ka. Isa-isa dito. Ngano mingon man kang why holiday pay o isa-isa na kay payslip tinaguan. Na kanang payslip yun importante yun na. Naay uban nga ang payslip mura ra gisuwat sa dahon sa papel. Dahon sa papel, murag dahon sa tanom. Mura ra gisuwat og kanang bond paper, gibutan dito ang pizza mo ni imong kubra, wala jud gibutan sa mga deduction. That is also illegal. Unya ang uban sab katabon-tabunan ng ledger, di ka pakiton kun pila sweldo ang tabon-tabunan tanan pirma na kada tabon. Nasa uban to papirmaho blanco. Ayaw mo ana. That is an illegal activity done by your employer. Kanang inaana idangop na nga to sa Department of Labor. Ang uban man sagod magukon-ukon o dangop sa Department of Labor kay mahadlok masakpan mahibawaan nga ikaw diri dangop sa Department of Labor, bantay na kanako taktakon. Una pa uban pang hingawatan, ngawat kuno kalambre na, ngawat usa na diha. Kay kining pangawat kriminal man na so atos pulis. Ikaw wa pa ikasukol kiha. Sukot na sa kag papahawaon sa ingon anak lang kasayon nga gihimuan kag lances. Okay? Now, ikabot sa labor arbitration sa Regional Arbitration Board, moabot na panahon nga nanidesisyon. O niya, napildi ka sa unang round, napildi. Oy, dagan ka na dito sa katong Court of Appeals. Ana, o niya, mo desisyon ng Court of Appeals usab nga pabor niya po sa pikas, dagan niya ito sa NLRC 7th Division. O niya, doon na may mga panahon nga ang desisyon sa Regional Arbitration Board mabali dito pa sa 7th Division, ikaw na nakadaog. Ana, ikaw na nakadaog, nabali ang desisyon sa napil ditong imong amo, that is sa Regional Arbitration Board. Ay padayon ang kiha, mumusyon na sa itong imong employer. Motion for reconsideration for the reason nga bugat ng among rason diri sa desisyon sa Regional Arbitration Board. Abot sa dito, husayon na sa ng motion for reconsideration. Muna ang uban, moabot yun nga to sa Department of Labor Secretary, antos di ko Supreme Court, may dugay kayo, no?
Pero ato nang himuon kay ato man ang katungod. Kani adto sa programa ato din sa investigador so tag 30 ka buktaw mangani usa ri rason. Gitaktak sila silang amo, why holiday pay, menos ang sweldohan, wa kaabot sa minimum, ingon ni ana no, why night shift differential, mo na nga mga ngani atong gisatagan higayon. Milana tong taon-taon nga panahon ang husay. Sa 30 ka buok tulo na rin nahabilin yang uban ang aluya. Ano man, duduan man sa dito kwarta sa employer nga ayan na magpadayo kihaw, di kuan na rin ninyo 30,000. Sustaw no 30,000 na ginadawat nimo nya pagdesisyon. Ang desisyon ng pila na dawat nila. Niabot og almost 300,000, 200,000 nya ang uban gihatso yung tag 30,000. Awan na sa kadawat, ang katurong-tulo mo nakadawat sa award nga tag 300,000 bisan panglangay. Awan makahilak kay gisakripisyohan yun nila. Sa hay maabot sa hearing, abot to wang abogado, dili mahinayon ang husay. Inana bitaw, hasol tud kayo og kanang ang hasol tud kay ng klaseng kiha-kiha ba. Pero og imong ibutang isilsil sa imong alim patakan niya, ang imo nang katungod may gitumban, ang imong katungod, ang imong gahom sa pagka mamumuo gitumban, ilahutay na. No? Ipadayon ka na. Kaya ang uban na in taon sa hay wa na gali pamahaw basta maka-duty lang. Yang uban mudawat lang. Uban mudawat naman nagamay, dawat-dawatan na ni 30,000 atras mos kaso. Oh, inigrekant niya na sa ilang kuan ana. Ang 30 mahimo na lang tulo mo tong kausaan ni tulo ka buok diyan hinako. No? Nga nagpasalamat in taon sa sila nga sa kadugay na limot na kukuadto nga panahon. Kano man giturtulan mas balaang sulat, balaang espiritu nga ayaw gyud maghunong kay winabol ninyong kaso. Ginamas sa abogado pod, winabol niya kaso. Ayaw maghunong. Ana. So, mag-report tayo ng abogado wasal mulunga, wasal mapalit pikas. Kaya ni padayon yun siya kay nakita niya ang kaluoy sa mga trabahante. Gikuan ba kanang giyatakan ng katungod, no? Ana. So mao ni dagway sa pagpaagi sa pagpasakag kaso batok sa mga employer, batok sa imong mga amo, may gani ning atong amo din hintaw sa istasyon gipalangga, no? Salamat kayo nga makapatugbaw ta sa atong katungod pinaagi ning atong mga opisina sa gobyerno. Atong takna mga higala alas 3:30 Super Radio Sentido. Okay, balik na kapuso rin tulumanon dari Super Radio Sentido ng istasyon DYWS Super Radio mga kapuso. Doon pahibaw din ang Visayan Electric Company, Viveco, Visayan Electric. Din mga panahon na karon, doon ay schedule niya power interruption, brownout. Nini mo sunod yung mga lugar. Alas 10, ano sa ba ni? Alas 10, ngadtos alas 7 sa gabi. Okay. Alas 10 ngadto sa alas 7 sa gabi siyam din ka oras. Apektadong lugar Carreta ug Tejero, Cebu City. Dunay portion diha sa General Maximum Avenue ug MJ Cuenco Avenue. Karong adlaw ni Nobyembre 11. Ano no? Dili. Power service interruption gikan sa Visayan Electric. Okay, nya alas 8 buntag ngadto sa alas 5 sa hapon ang lugar nga apektado sa may hipodromo, diri sa may Cebu Business Park, dunay portion dia sa General Maximum Avenue, Gorordo, Ayala Road ug sa Sorsogon Road. Alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, Kasili, Tawason, Mandawi City, naapod diha sa may Paseo, Tabi, Ronald Street. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon, Dumlog, Talisay City, portion sa may Bascon Street. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, Tayod, Consolacion, o portion diha sa Bagakay Street. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, Puok, Talisay City. Puok, Talisay City. Ug portion diha sa Burgos Street. Alas 9 sa buntag sa alas 5 sa hangtod sa alas 5 sa hapon, Banilad, Cebu City. Doon na sa portion sa Paseo Anet
Maria Luisa State Park. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, porsyon diha sa Banilad, Budlaan, Cebu City. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon, ang Nangka Consolacion area. Nya alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon, Guadalupe, Cebu City. Ha? O na yung mga portion. O na pa'y suga o nasiga na maganiro mga orasa, na nag-enhance ang mga linya sa Beko diha dapita sa lugar nga atong gihinganlan, no? Na sa schedule sa pagka brown out alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon tungkop Minganilla. Ano siga na siguro ron kay alas 4 naman nangitan ako diri di ay alas 9 hangtod sa alas 5 Kiyot, Cebu City, portion sa may Isabiliano. Nang Kansuhong Talisay, okay, nasiga Inuburan, City of Naga, nasiga na kay alas 3 naman kutob. No? So nabalik na inyong suga diha, amana na improve na ang linya sa Beko dihang dapita. Alas 10 sa gabi, November 27. Sa November 27, pakadiyot. November 27, brown out. November 27, alas 10 sa gabi, November 27 hangtod sa alas 7 sa buntag sa November 28. Dumlog, Lawaan 1, Lawaan 2, Mohon, ug San Isidro, Talisay City. Ana. Unya alas 9 ngadto sa alas 5 sa hapon ang Basak sa Nicolas, Cebu City. Alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon, Cambaro, Upaw, Umapad, Mandawi City. Mahibaw kini gikan sa Visayan Electric mga kapuso. Tamdi na ninyong oras. Tamdi ang schedule. Walay oras mga higala, nito panag-uban karos tulumanon Super Radio Sentido. Ang tunog mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Atong partner din Charlie Mongaya. This News Center, Joan Gantalaw. Ako Super RJ Nabakita, manamilit. Salamat ug maayong hapon. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon Super Radio Sentido.